Tulungan namin ang aming mga anak na maging responsable at mapagmalasakit na kabataan. Nagtataguyod kami ng isang magandang kinabukasan. So, ito yung layunin ng ating ginagawa ng Strong Family Program. So, ngayon sa pangalawang bahagi natin ay ang pag-unawa sa stress ng mga bata. Mga bata na-stress din, pero yung magulang, pareho lang. Mas na-stress, di ba? Pero yung mga bata, may stress sila. Ano yung mga makikita natin, mga pangyayari na yung mga bata ay na-stress? Okay, tingnan natin dito. Meron lang pwede kayo magdagdag. Number 1, masamang panaginip. So, minsan mga bata bigla lang gigising, tapos, ay, ang panaginip ko, nagulat. Parang gano'n, umiiyak, may mga sumisigaw, di ba? Naranasan niyo ba yon? Okay. So, pag-ihi sa kama. Yun ang umiihi sa kama. Minsan, maliit pa yung mga anak natin. Minsan talagang hindi maiwasan. Umiihi sila sa kama. Yun pala, stress pala yun. Ang gagawin natin minsan dahil tayo, nang hinayang tayo sa kama, pag-ilalitan natin yung bata, uy, papaluin pa. Bakit ka umihi? Pero hindi nyo alam, ito pala ay isang dahilan ng stress sa batang yon. At ang pangatlo, pagiging clingy kaysa karaniwan. Parang kakaiba yung kilos niya sa araw na yon. Hindi kagaya nung dati o parati na ginagawa niya. So clingy siya, parang hindi mapakali na kung ano man. Tapos pag kilos na parang mas bata siya kaysa kanyang edad. Minsan di ba mga bata na parang feeling baby sila? Pero hindi naman, di ba? So, isa sa mga stress naman, kita natin yan sa mga anak natin, sa mga apo natin. Paglalaro ng mga larong giyera. Sino mahilig maglaro ng giyera sa mga cellphone? Yan, isang sign yun ng stress. Kasi sa giyera, kailangan ng laro ipanalo. Di ba? So, pag natalo sila doon, lalo sila ma-stress. So, pag nakita niyo yung mga anak natin naglalaro ng giyera, ay hindi pala yun. Hindi pala normal yun. Kasi iba yung concept nila sa kanila sarili ng giyera. Pag natalo sila, masamang loob. Pag panalo sila, parang feeling high na high sila. Hindi pala maganda po yun. So, yun ang kanilang parating nilalaro. Kasi stress sila eh. Kailangan ipanalo ko to. Okay, sunod, pagiging agresibo. Ay, napaka-aggressive. May mga pangailangan doon, bigla lang agawin, hindi sa kanya. So, isang simptomas ng stress. Pagiging kawalan ng atensyon. Kaya sabihan mo, oy, okay, pumunta ka dito muna, bibili ka ng Hindi siya nagkinig. Wala. Ang atensyon niya ay sa ibang bagay. So, kulang siya ng atensyon. Kaya, parang hindi siya nakikinig ko. Kahit anong sasabihin mo dyan, bingi, kumbaga, bingi. Alam ko yung estudyante ko kahapon, sabi ko, ba't di ka marunong makinig? Tingnan mo tinga ko, baka may tutuloyan na napakalaki. No, teacher, no, wala. Sabi, bakit di ka nakikinig? Ganun lang siya. Sabihin talagang siya, yung hindi siya mapakali na kahit na anong sasabihin sa kanya, hindi siya nakikinig. Wala siyang pakialam. Then, we have pagsagot ng pabalang-balang. Ayan, pag sila kausap ng lola o ng nanay, ay, mga maktol. Tapos kung ano-ano mga sinasabi. Yan, signs of stress. Tapos, hindi pagkikilahok sa mga gawain sa paralan. Minsan may mga program, sayaw. Di ba, may mga native dance. Ayoko sumali. Bakit ayaw niya sumali? Kasi stress siya. Ayaw niya makisangkot. At may iba pa mga dahilan. Ano kaya sa palagay niyong dahilan? Bakit nakita natin na stress yung bata? Napagod? Okay, maaaring napagod siya. Pagod laro niyo. Sa Bibindot ang gadget? Okay, maaaring napagod? Sige, pwede yun. Maaaring siya ay
wala sa kondisyon, mari siya ay may sakit, di ba? Pag may sakit ka, hindi ka makapag-focus ng iyong atensyon. Kaya ito yung mga palatandaan na to na makikita natin sa mga bata ay bilang mga caregiver ay kailangan babantayin natin. At anong sabi dito? Unawain natin. So matukoy natin yung mga ito. Ito pala ay dahilan ng stress. Matutukoy natin at ito ay bibigyan natin ng kahalagahan o unawain natin ang kanilang mga kalagayan, hindi pagalitan natin. Kasi ang tendency natin, pag nakita siya yung bata may problema na nga siya, pagalitan mo pa, magre-rebelde na yun. Hindi na lalong magkikinig. So, dito ay lahat ng mga bagay ay karaniwang reaksyon natin sa stress. Okay, so sabi dito na natuto tayo na makatulong sa mga anak sa kanilang panahon ng stress. So, mga bata, ganun din. Pag ang magulang naman yun na stress, diba, si mami at si daddy ay galit, ay wala sa kondisyon, ay naman ang pag-unawa sa kanilang kalagayan dahil sila ay mga magulang natin. So, dito ay meron tayong mga pagsubok na maaring makikita natin. Okay, ano kaya mga pagsubok na maaaring dumating sa atin ng pamilya para magkaroon ng tinatawag na kawalan ng seguridad sa pagkain. Minsan walang pambili ng bigas. Diba? Nasa na ba yun? Karamihan tayo, naranasan natin minsan. Wala kahit magkano, kahit piso. Gusto yung pera lahat. So, nararamdaman ng miyembro ng pamilya, may nagpana o may namatay. Yan, isa sa mga stress na makita natin. Pag nawalan ng isang miyembro ng pamilya, pag namatay, napakalaking stress po yun na naranasan ng pamilya. Pag alala sa kalagayan ng anak. Okay. Kawalan ng hinaharap. Parang bang wala ka ng pag-asa. Parang bang, ano pa yung mangyari sa anak pagdating ng panahon? Nawalan siya ng trabaho. Tapos, hindi niya alam kung ano na kanyang gagawin. So, dito yung mga stress na kinaharap ng mga pamilya. Sa ibang bansa na nagkaroon ng giyera, ay gano'n naman yung kanilang mga mahal sa buhay ay pumunta sa giyera para masundalo sila. At syempre, mawala yung isang miyembro, hindi alam kung makabalik pa. Diba? Ganun ang mga situation na naranasan ng mga pamilya. At meron din dito sinasawag ng karahasan sa lansangan. Yan, pag ang mga anak natin ay nasama doon sa mga grupo na naghabulan sa kalye at nagbabatuhan na kung ano, may kalaban sila sa kabilang mga grupo. Isa din yun na bibigay ng stress sa ating pamilya. At sunod dito ay yung dislocation ng pamilya. At hindi magandang tirahan. So, at least sa inyo, kahit nasabihin mo ito lang yung ano nyo, at least safe. May ibang mga tao na nakatira sila sa kalsada. Hindi safe, natutulog sila, hindi alam, nanakawin yung unan nila, yung kumot, gano'n. At least dito, kahit pa paano ay natutulog tayo ng mahimbing, di ba? Sa mga tahanan natin, kahit maliit man yon, may seguridad na hindi tayo madidisgrasya o magkaroon ng problema habang natutulog tayo. So yung mga stress na to ay kinakaharap natin, kailangan maging matatag ang mga magulang bilang mga caregiver. At pag naramdaman ng mga anak po natin yun na tayo ay lumalaban ng katapangan sa mga hamon ng buhay, sa mga problema, pagsubok, ay sila rin ay lumaki sila na ganoon din ang kanilang maging pananaw. Hindi sila basta lang ay suko na ako, ayoko na, ganoon. Ibang mga tao ba baka nagpapakamatay, parang wala na silang pag-asa. Pero kapag naramdaman ng mga anak natin na ganoon pala tayo, mga magulang, ay sila rin ay lumalaban. At magkaroon sila ng ganitong slogan sa buhay nila. Ulitin natin ang slogan. Kami ay matatag at mapagmahal na caregiver. Sa gitna ng problema, tayo ay naging matatag.
Tutulungan namin ang aming mga anak na maging responsable at mapagmalasakit na mga kabataan. At nagtataguyod kami ng isang magandang kinabukasan. At isa alam nyo na sa gitna ng mga pagsubok na yon ay malalampasan at magkaroon ng isang magandang kinabukasan. So parati natin isipin yun. Lalo, may mga problema tayo. Lala ko yung asawa ko nung bago siya namatay. Parati sinasabi. Kung may problema kami, sasabihin niya, ma, lilipas din yan. Problema sa pera. Minsan, pang renta sa upa sa upa kami, malaki ang upa ng bahay. Umiyak na ako. Saan ko lang pang utang tayo. Wala mautangan. Ma, lilipas din yan. Dahil pastor nga siya. Lilipas din yan, problema sa pera. Mawawala din yung problema na yon. Alalahanin mo lahat ng mga bagay sa mundo ay lumilipas. Kahit kung kasiyahan mo ngayon, masaya ka, bukas malungkot ka naman. Ngayon malungkot ka, bukas magiging masaya ka naman. So yun lang yung buhay natin. Kaya dapat maging tayo, maging matatag tayo, lalo may mga anak or may mga apo tayo na inaalagaan. So, ang layunin ng program na ito, Strong Family Program ng Quezon City, ay para mapalawak yung mga pamilya na magkaroon sila ng malawak na pang-uunawa sa kalagayan ng buhay natin sa ngayon. At maging matapang para harapin yung ang hamon ng buhay natin sa gitna ng krisis. So, ang ating ay, naalala niyo ba yung ating tapping clinical tapping na tinuro ko sa inyo? Ano yung una? 1? Dito yun to. Dito. 1, 2, 3, 4, 5, sana 6. 6? Alam niya. 6, 7, at 8. Sa ilalim ng kilikili. Okay, so, kapag ilan natin yan, ang stress ay mabawas-bawas. May isa pa akong ituturo ngayon. Pag stress yung mga anak natin, ay ang gagawin lang natin is, itatap lang natin yung kanilang kamay. Okay, tingnan ko nga. Kung kayo lang mag-isa at wala kayong kasama, pwede kayong gagawin nyo. Tap your hand. Okay, diba? So, nakakatanggal ng stress natin. Napapagaan yung ating pakiramdam. Hindi, ganun Ganun lang. Just tap it. Tap lang natin na ganun. Tapos, mayroon pang isang tinatawag dito ay malumanay na paghinga. Okay. Tatayo siguro tayo lahat. Okay. Okay. Mag-antay tayo ng words na magbibigay sa atin ng masayang alaala. Okay. So, malumanay na paghinga, ating alalahanin ng Panginoon, ang ating pag-asa. Ulit. Ipagkasama yung breathing natin, Tapos, okay. Malumanay na paghinga, alalahanin natin ang Panginoon, ang ating pag-asa. Malumanay na paghinga, alalahanin natin ang Panginoon, Jesus, ang ating pag-asa. So, deep breathing yan. Ready? Walang salita, dire-diretso lang. 1, 2, 3. Dito sumisigaw yung ating pagka nag-inhale. Exhale tayo. Again, ready, go. Sa ilong, labas lang sa bibig. Ulit. Ulit. Okay. So, maganda mo pakiramdam nyo. Parang yung ating lungs, nag-exercise siya. Lumubo yung ating mga yung ating mga alveoli ay nagre-relax yung ating mga katawan o ating circulation ng ating dugo. Okay? So, sa mga bata, ano yan? Malumanay na paghinga. Okay, lalahan ng Panginoon ang ating pag-asa.
Okay, so parang mag-exercise lang kayo ng exhale. Inhale, exhale, inhale, exhale. So kapag tayo stress pala, mga bata, at saka sa ating mga caregiver, mas maganda kung ginagawa natin yun. Alam niyo kung bakit? Ang sirkulasyon ng ating dugo, kapag hindi tayo kumikilos, ay lalo tayong hindi tayo makapag-isip ng mabuti. Pero pag tayo, nag-deep breathing tayo, inhale, exhale, ay gumaganda yung daloy ng dugo natin at yung isipan natin ay lumilinaw siya. So, clinical ito ng mga doktor, yung recommended ng mga doktor para tayo ay maibsan yung ating kutanin kung ano yung paglalaro na ginagawa. Okay? So, sa pagtatapos, wala tayong susunod, may logo tayo, kaya na maglaro tayo. Susunod. Tapos, siguro pwede na tayo lumipat doon sa pag may para doon lang mag-play lang ng logo. Mag-enjoy po mga bata. Okay? So, thank you. At lala natin yung ating caregiver slogan. Tingnan natin hanggang next na session na pa rin ang ating slogan na ganito. Okay. Bago tayo magtapos, ano yun natin to? Ito naman ay okay, babasahin lang natin. Kami ay matag at magmahal na caregiver. Tutulungan namin ang aming mga anak na maging nagtataguyod kami ng isang mas magandang kinabukasan. Okay. So ating hilingan ang aming elder, si Father Adrian, para sa ating panalangin, pati ang ating pagkain na ipanalangin natin. God in heaven, thank you Lord sa pasensya at kasama sa amin Panginoon. Nag-dito sa ating sa palitan Panginoon ng mga kalusugan. Salamat din po ang Manang sa pagkain ng loob ng Espiritu ang matulog ng patuloy po pala yung Panginoon ang ministry. Gawin din po ang lahat ng dito ang kanilang mga tahanan, mga bata aming banal ay gawin malapit sa inyo sa araw-araw at pagpalain din po ang kanilang mga pamumuhay na sa bawat araw at ito Panginoon ay maranasan nila ang pag-uus ng mga blessing sa kanilang pagkainan. Gawin din po sa kanilang mga pamumuhay. Kamatagihin din po nalusog ang kanilang mga panangatawan sa pangalan ng Jesus. Amen. Meron akong ibibigay pala habang kumakain.